Magsitayo po at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Maria, Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming makaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa lahat.
Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ika-34 na linggo sa karaniwang panahon at ika-6 na araw ng nobenaryo. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa misa ngayon ay si Reverend Father Mark Anthony Ramos. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ika-6 na gabi na ng ating 9 na gabi na paghahanda ng ating sarili sa pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na patrona, ang mahal na ina ng kaliwanagan. Lumapit tayo ngayon sa Panginoon na sa gitna ng mga madilim na mga pangyayari, takot, pangamba, pagkabahala na ating nararamdaman, ay makita pa rin natin ang liwanag na nanggagaling sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. Lumapit tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Humingi tayo ng awa at patawad sa mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, "Hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinuman Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinuman lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kumanalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong iniisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan." Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang nakatulog.
Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galo sa katawan ni Daniel. Ang lahat na may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalan sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at mag-ahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait pa purihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon,
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga araw at gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. O lupa, dakilain mo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait pa purihan ang poon magpakailanman. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon, at wag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at ang iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po. Nakakatuwa hong makapagmisa uli dito sa ating dambana. Medyo sariwang-sariwa pa ho sa akin. 10 taon nang nakararaan, nung ako po ay na-assign saglit dito sa Our Lady of Light. Nung ako po ay seminarista pa lang, 2015, dito ho ako nagmahal na araw. Kaya after 10 years ay nakapagdiriwang uli ng banal na misa. Hindi na ho bilang seminarista, panahon po yun ni Father Neil, yung ating parish priest, kasama si Father Ferds, siyang parochial vicar nung panahon na yon. Ako po ay seminarista at salamat sa panalangin, salamat sa liwanag, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen, ay sa huling taon ko nun sa seminaryo, sabi ko sa mahal na Birhen nun, siyang bahala sa akin. Pagbabalik ko, dahil last year ko na, ay sinamahan niya ako at dinala sa kaliwanagan. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Birhen, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan. May isang hari na nagkakaroon na ng edad, medyo tumatanda na. At namumblema siya dahil wala siyang anak na mapagkakalooban niya ng kanyang kaharian. Wala siyang tagapagmanang anak. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya yung 3 pinakamagagaling niyang mga alipin upang subukin sila at tingnan kanino sa kanilang 3 ipapamana niya yung kanyang kaharian.
Nung dumating na yung 3 alipin niya doon sa kanyang harapan, sabi ng hari, bibigyan ko kayo ng tig-iisang araw. Kung sino sa inyo ang makapupuno sa pinakamatandang silid dito sa palasyo, sa loob ng 1 araw ay pagkakalooban ko ng aking kaharian. Yun lang ang sinabi ng hari, punuin yung pinakamatandang silid sa palasyo at 1 araw yung bibigay niya, 24 oras sa kada 1 alipin. Kaya humayo yung 3 alipin, pinag-isipang maigi kung paano nila gagawin iyon. Nung unang araw ay ibinigay ito sa unang alipin. Simula pa lang ng araw ay nagdala na ng sako-sakong mga buhangin yung alipin doon sa loob ng silid. At pinasok niya doon yung napakaraming mga buhangin. Pero kahit na abutin pa siya nung hating gabi at inabot na nga siya ng hating gabi, kadadala ng mga buhangin doon sa loob ng matandang silid ng palasyo, meron pa ring puwang. Hindi niya napuno ng buhangin yung silid. Nung sumunod na araw, binigyan naman ng pagkakataon yung 2 alipin. Yung 2 alipin, nag-ipon ng mga tuyong dahon, mga damo, no? At dinala ito, no, doon sa loob ng silid. Dahil medyo, no, yung dayami ay medyo malaki, yung sinasakop na lugar. Halos napuno niya yung buong silid. Pero maya-maya, dahil umihip yung hangin, naglabasan din doon sa pintuan yung mga dayami at mga tuyong dahon na kanyang nilagay. Kaya hindi rin niya nagawa yung pinagagawa ng hari. Nung sumunod na araw, dumating yung 3 alipin. At nagulat yung hari dahil wala man lamang dalang buhangin, wala man lang dalang tuyong dahon, yung 3 alipin. Pagpasok niya doon sa loob ng silid, napakadilim, tinawag niya yung mahal na hari at sabi niya, mahal na hari, panoorin niyo po kung paano ko punuin itong silid na ito. Inilabas niya mula doon sa kanyang bulsa ang isang maliit na kandila. At sinindihan niya yung kandila na yon sa harap ng hari. At iniligay niya ito doon sa gitna ng malaking silid. At sinabi niya sa mahal na hari, napuno ko na ho ang silid, pinuno ko ho ng liwanag. At sabi nung hari doon sa 2 alipin, magaling, matalino, marunong na alipin, sa iyo ko ipapagkatiwala ang aking kaharian. Mga kapatid, sa gitna ng dilim, ng takot, ng problema, ng napakaraming mga pagsubok, ipinapaalala sa atin na kahit maliit na ilaw, maliit na liwanag, kapag galing sa Diyos, sapat na para mabago ang lahat. Napakagandang pagnilayan ho yung mga pagbasa. Yung unang pagbasa mula sa aklat ni Daniel, narinig natin ang kwento ni Daniel kung paano siya naglakad sa liwanag kahit siya ay nasa kadiliman. Ano bang nangyari? Si Daniel ay isang taong tapat sa Diyos. Nananalangin siya 3 beses kada araw. Pero ang problema, may kautusan noon sa kaharian na walang pwedeng manalangin sa ibang Diyos kung hindi sa hari. Sapagkat yung hari ang itinuturing nilang Diyos.
Kaya dahil nilalabag ni Daniel, sa totoo, hindi lang isa, dalawa, kundi 3 beses siya kada araw magdasal sa Diyos, dinala siya sa hukuman at napatunayang nagkasala. At ang kanyang parusa, itapon sa kulungan ng mga leon, to be thrown to the lion's den. Alam nung hari na matuwid na taong itong si Daniel. Kaya nangangamba rin siya sa kanyang buhay, sa buhay ni Daniel. Pero alam ninyo, lumipas ang magdamag at ang buong gabi na siya'y nandoon sa lungga, sa kulungan ng mga leon. Pero pagdating ng kinabukasan, siya ay nanatiling ligtas. Siya ay nanatiling ligtas mula sa kapahamakan. Na ikinagulat ng hari. Kaya anong ginawa ng hari? Ipinag-utos niya sa buong kaharian na manalangin at purihin ang Diyos ni Daniel. At ang inawit ng panalangin ni Daniel, yung narinig natin sa Salmon Tugunan. Purihin at dakilain ang poon, magpakailanman. Mga kapatid, si Daniel ay isang taong walang kapangyarihan. Hindi siya isang hari, hindi nga siya isang taong may sinasabi doon sa kaharian. Wala rin siyang armas. Pero meron siyang tapat na panalangin. At yung panalangin, yung kanyang sandigan. Yun yung panalangin, yun yung kanyang naging kapangyarihan. Yung kanyang dasal, yun ang kanyang naging takbuhan. Mga kapatid, sa oras na tayo ay hirap, napapagod na, halos sumuko na, saan ba tayo tumatakbo? Saan ba tayo lumalapit? Minsan ang nakakalungkot, ang una nating nakakalimutan ay ang Diyos. Pero sa halip, sana ang una nating matandaan, ang Panginoon. Mga kapatid, katulad ng kandila doon sa kwento ko kanina, sa simula, yung dasal ni Daniel, ang nagbigay direksyon sa kanya. Sa isip niya, nagbigay lakas sa puso niya, nagbigay liwanag sa kanyang konsensya, na sa gitna ng takot at pangamba dahil sa maaaring mangyari sa kanya, pero yung dasal, yung kanyang kinapitan, yung dasal, yung kanyang tinakbuhan. Mga kapatid, ang liwanag ng panalangin mas malakas kaysa sa daang-daang mga leyon. At ito'y pinapaalala din sa atin na ang Diyos hindi nakakalimot, lalong-lalo na sa mga taong hindi rin nakakalimot sa Kanya. Minsan nakala natin, kinakalimutan tayo ng Diyos. Natalikuran na tayo ng Diyos. O natutulog na ang Diyos sa gitna ng lahat ng nangyayari. Pero sabi nung hari, nung nakita niyang buhay si Daniel, kinabukasan, sinara ng Diyos ang bibig ng mga leyon. Hindi inalis ni Yahweh si Daniel doon sa kulungan. Nandun siya, buong magdamag. Pero sinamahan siya ng Diyos buong magdamag. Hindi niya siya iniwan. Hindi niya siya pinabayaan. Ganyan din ang mahal na Birhen.
ang mahal na ina ng kaliwanagan. Sinasamahan tayo sa gitna ng kadiliman hanggang lumitaw ang liwanag ng Diyos. Maganda ring makita ho yung ikalawang pagbasa. Sa ikalawang pagbasa, para naman tayong nanonood sa isang pelikula. Nasisira unti-unti ang templo. Babagsak ang templo, magkakagulo ang mga bansa, mapupuno ng takot at pangamba ang lahat ng tao. At napakadilim ng lahat ng mga pangyayari. Pero sa gitna noon, anong sabi ng Panginoon? Magsitayo kayo. Itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang inyong pagliligtas. Tumingin kayo sa itaas. Ituon nyo ang inyong paningin sa itaas sapagkat malapit na ang pagliligtas. Mga kapatid, ano pong sinasabi sa atin ng Panginoon? Na hindi nagtatapos ang lahat sa kadiliman. Hindi nagtatapos ang lahat sa kasamaan. Hindi sinasabi din ng Panginoon dito na walang magiging problema. Jesus does not deny that life has problems, struggles, trials, difficulties. At hindi niya minamaliit yung bigat na dinadala natin. Hindi sinasabi ng Panginoon na madali lang yan. Hindi sinasabi ng Panginoon na wala yan. Hindi sinasabi sa atin ng Panginoon na okay lang yan. Pero anong paalala at laging papaalala sa atin ng Panginoon? Itaas mo ang iyong ulo. Itaas mo ang ulo mo. At anong ibig sabihin nun? Huwag kang mabalot ng hiya. Huwag kang magpatalo sa takot. Huwag kang magtatago. Ang kinin mo ang pag-asang hatid ng Diyos. At ito rin yung ginawa ni Maria. Ito rin yung ginawa ni Maria. Itinuturo niya kung paano tumingala sa gitna at sa kabila ng dilim. Hawak-hawak yung kanyang kamay sa gitna ng dilim. No? Tinataas. No? Inaangat tayo ng mahal na birhen. Inahatak tayo ng mahal na birhen. Kung titingnan natin yung imahen, yung pintang imahen, yung imahen din natin na naririto sa harapan, makikita natin ang mahal na ina. Hawak-hawak. Si Jesus, hawak-hawak ang mga kaluluwang naliligaw at laging nagsasabing, siya'y ina. Siya'y ina. Mga kapatid, hinahatak tayo ni Maria mula sa dilim papunta sa Diyos. Sinasamahan tayo ni Maria sa gitna ng kadiliman. Gaya ng pagsama ng Diyos kay Daniel, sinasamahan din tayo ng mahal na birhen. Kaya kung nasa kadiliman ka pa ngayon, may pangako ang Diyos. At ang pangako niya, magsasabi sa atin, magpapaalala sa atin, habang ikaw ay nasa kadiliman, hindi pa yan ang pagtatapos. Yan ang laging pangako, ang paalala ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kadiliman, ibig sabihin, hindi pa yan ang katapusan. Huwag mong isipin, yan ay katapusan. Oho, hindi ipinangako ng Diyos na walang pagsubok. Hindi ipinangako ng Diyos na walang pagluha.
Hindi ipinangako ng Diyos na walang sakit. Pero ang pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. Kahit sa gitna ng kadiliman. Kaya magpakapit tayo sa mahal na ina. Naalala ko yung kwento tuloy ng isang bata kasama nung kanyang tatay. Patawid sila sa isang malawak na highway, na kalsada. Sabi nung tatay dun sa kanyang anak, "Anak, kumapit ka sa akin. Kumapit ka kay tatay. Tatawid tayo. Ang bibilis ng mga sasakyan. Kaya kumapit ka kay tatay. Huwag kang bibitaw kay tatay. Kumapit ka lang." Nung sila'y patawid na, hinihila nung bata yung kamay nung tatay. Sabi, "Tay, sandali lang po. Teka lang po." At sabi nung bata, "Tay, mahina ho yung aking kamay. Baka ho ako makabitaw. Mahina po yung aking kamay. Baka hindi po ako makakapit ng mahigpit sa inyong kamay, sa inyong braso. Pero kung kayo po ang kakapit sa akin, sigurado po ako, hindi niyo po ako bibitawan. Kung kayo po ang kakapit sa akin dahil malakas po yung inyong kapit at matipuno ho yung inyong braso, hindi niyo po ako hahayaang mabitawan. Kaya kayo po ang kumapit sa akin." Mga kapatid, akala natin tuwing tayo'y nananalangin, tayo ang kumakapit sa Diyos. Hindi ho. Nakakabitaw tayo. Minsan nangihina at nanginginig yung kamay natin sa pagod na. Minsan pasmado na yung kamay natin sa hirap ng nararamdaman natin. Pero kung ang Diyos, at tunay nga, ang Diyos ang humahawak sa atin, ang mahal na Birhen ang humahawak sa atin, tiyak ho iyon, hindi tayo bibitawan. Ang isang taong nananalangin, hindi ikaw ang kumakapit sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang kumakapit sa atin. Amen. Habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Ama ng may pananalig at hingin ang kanyang awa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang aming mahal na Birhen, Ina ng Kaliwanagan, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak
ng mapagmahal na Ama, lakas loob tayong tatawag sa Kanya. Hinihiling namin kami iya Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang
Ang bawat isang lumalapit sa Kanya, lumalapit din sa liwanag. Dinadala niya sa kaliwanagan. Mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiupo muna po. Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misa ngayon. Sila po ay ang Catholic Women's League, Cursillo Movement, Legion of Mary, Lector, Commentator, and Psalmist Ministry, Market, MAT, LCR, MCDO, MDRRMO, MEEO, Menro, Barangay San Roque, Barangay Santo Niño, Kusina, Lutong Bahay, Alcoriza Family, at GLI Construction. Ganon din po para po sa ating naging presider ngayong gabi, si Reverend Father Mark Anthony Ramos. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para po sa pang-anim na araw ng ating nobenaryo. O bukod na tahanan at pahingahan ng lalong wagas na pag-ibig, kabanal-banalang ina ng kaliwanagan, buhat sa kalinis-linisang paglilihis sa iyo, magparating man saan, ay sigakang naglalagablab ng pag-ibig sa Diyos. Papag-alabin mo ang aming puso sa maningas na apoy ng pag-ibig sa Diyos, nang madalisay na sangga ng isang tunay na pagkabuhay sa kabanalan at maluwalhating dumating sa isang magandang kamatayan. At ipagkaloob mo naman sa akin ang hinihingi ko sa iyo sa pagsisiyam na ito, kung bagat ukol sa lalong kaluwalhatian ng Diyos, sa lalo mong kapurihan at kagalingan ng aking kaluluwa. Amen. Awitin po natin ang Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Uting et shamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filitui habitaculum effici mererentur, Spiritus Santo cooperante preparasti,
Daud cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mani et semper nobiscum. Bago po tayo magtapos, ay hayaan nyo magpasalamat din po ako sa buong komunidad dito sa ating dambana at parokya ng mahal na ina ng Kaliwanagan. Salamat po sa ating minamahal na rektor at kura paroko, si Father Sandy, si Father Jomar, ang kanyang katuwang, at sa inyo pong lahat sa imbitasyon na makapagdiwang po ng ika-6 na Misa Nobenaryo ngayong gabi po na ito. Paunang pagbati na ng maligayang kapistahan sa ating lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo tayo at laging damhin ang kaliwanagang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos.